Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa rin niyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay return. Sa araw ng Sabado, sa ikalawang linggo ng Kwaresma, inilalapit tayo ng Ebanghelyo sa isa sa pinakamaganda at pinakamalalim na kwento na ikinuwento ni Jesus, ang talinghaga ng alibughang anak. Ngunit kung susuriin nating mabuti,
Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang anak na nagkasala. Ito ay kwento ng isang ama na naghihintay, ng isang kapatid na nagagalit, at ng isang puso na kailangang bumalik. Kaya ngayong salitang buod ng mensahe sa ating ebanghelyo ay return, pagbabalik. Nagsimula ang kwento sa isang kahilingan na tila simple ngunit napakasakit para sa isang ama. Ang nakababatang anak ay humingi ng kanyang mana habang buhay pa ang ama. Sa kultura ng mga Hudyo, ito ay parang pagsasabing, "Ama, para sa akin, para ka ng patay." Ngunit sa kabila nito, ibinigay ng ama ang kanyang hinihingi. Ito ang unang larawan ng Diyos sa kwento. Isang ama na nagbibigay ng kalayaan. Ang Diyos ay hindi nagpipilit. Binibigyan niya tayo ng kalayaan kahit alam niyang maaari natin itong gamitin sa maling paraan. Pwedeng ikapahamak. Ang anak ay umalis sa bahay at ginastos ang lahat sa magulong pamumuhay. Sa una, marahil pakiramdam niya ay malaya siya. Walang batas, walang limitasyon, walang pumipigil sa kanya. Ngunit ang kalayaan na walang direksyon ay nagiging pagkasira at pagkawasak. Nang maubos ang lahat, nagkaroon ng taggutom. At ang anak ay napilitang magtrabaho sa pagpapakain ng baboy. Isang napakababang kalagayan para sa isang Hudyo. Sa puntong ito, ang ebanghelyo ay nagsasabi ng isang napakahalagang pangungusap. Nakapag-isip-isip siya. Ito ang sandali ng pagbabalik. Ang tunay na pagbabalik loob ay nagsisimula sa sandaling ang tao ay tumingin sa sarili at kinilala ang kanyang kalagayan. Marami sa atin ang may sariling malayong lupain. Ito ang mga lugar sa ating buhay kung saan pinili nating lumayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng kasalanan, ng pagmamataas, o pagkalimot sa Kanya. Minsan hindi natin napapansin na unti-unti na palang lumalayo ang ating puso sa Kanya. Ngunit ang magandang balita sa ating ebanghelyo ito, palaging mayroong daan pabalik. Nagpasya ang anak na bumalik sa ama. Hindi na siya umaasang muling ituring na anak. Handa na siyang maging isa sa mga alipin. Ngunit ang nangyari ay higit pa sa kanyang inaasahan. Habang siya'y malayo pa, nakita na siya ng ama. Tumakbo ang ama, niyakap siya at hinalikan. Sa kulturang iyon, ang isang matandang ama ay hindi karaniwang tumatakbo. Ngunit ginawa ito ng ama. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghihintay lamang, ito ay sumasalubong. Bago pa matapos ang anak sa kanyang pagsisisi, sa kanyang pagsasalita, ibinalik na ng ama ang kanyang dignidad. Isang damit, isang singsing at sandalyas. At ipinagdiwang niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Ang anak kung ito ay patay na ngunit nabuhay muli, nawala, ngunit natagpuan. Ito yung puso ng Kwaresma. Hindi lamang ito panahon ng pagsisisi. Ito'y panahon ng pagbabalik sa Ama. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos sa nakababatang anak. Naroon din ang nakatatandang kapatid. Siya ang larawan ng taong nananatili sa bahay ngunit ang puso ay malayo. Nagalit siya sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Para sa kanya, hindi ito makatarungan. Ito ang ikalawang anyo ng paglayo sa Diyos. Ang paglayo sa pamamagitan ng pagmamataas at kawalan ng awa. Minsan mas madaling kilalanin ang kasalanan ng nakababatang anak kaysa sa malamig na puso ng nakatatanda. Ang Kwaresma ay paanyaya sa dalawang uri ng pagbabalik. Para sa mga lumayo sa Diyos, ito ay paanyaya na bumalik. Para sa mga nananatili sa loob ngunit may pusong mapanghusga,
Ito'y paanyaya na matutong magmahal tulad ng Ama. Ang sentro ng kwento ay hindi ang kasalanan ng anak o ang galit ng kapatid, kundi ang puso ng Ama. Isang Ama na napapagod, pero hindi napapagod maghintay. Hindi napapagod magpatawad. Hindi napapagod magmahal. Sa huli, ang Kwaresma ay hindi lamang paglalakad patungo sa krus. Di paglalakad pabalik sa tahanan ng Ama. At sa bawat hakbang ng pagbabalik, naroon ang Diyos na naghihintay. Nakatingin sa malayo, handang sumalubong. Mga kapatid, sa anong bahagi ng ating buhay, tayo tinatawag ng Diyos na bumalik sa Kanya, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, salamat sa iyong walang sawang paghihintay sa amin. Patawarin mo kami sa mga sandaling lumayo kami sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na bumalik at magtiwalang muli sa iyong pag-ibig. Sa paglalakbay namin ngayong Kwaresma, akayin mo kami pabalik sa iyong yakap. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.